Hindi ko rin po inaasahang marami po talagang maroroon. Kasi ano po para lang naman po. Buti natuto kang buti ito yung naisip mo, nagawin dun sa perang binigay namin. Naisip mong magsimula ng kahit maliit na negosyo. Bakit yun na naisipan mo? Para po yung pera po is ma-parol po para po mas tumatapo. Wow, 13 ka pa lang, ang dami mo nang alam sa buhay gawin. So, yun, may bibigay pala ako sa'yo, Queen, mula sa mga taong nagmamahal sa'yo. So, kumusta po, Nay? At ganito nga po yung nangyari, no? Gustong makita ni Queen ang kanyang tunay na ama. Sa'yo po ba, sinusuportahan po ba yun? Gusto rin po bang makita? Yes po, gusto ko din po talagang makita niya para po, syempre, makita niya rin kung kanino talaga siya nagmula. Po. Tsaka syempre po para nagiging emotional kasi ako pag pinag-uusapan pa yon, sir. Nagpapakatatag na lang talaga ako pero ang hirap po talaga ng pinagdadaanan namin. Bale, ako lang talaga nagpapalaki sa kanila tapos po, nagkaroon kasi ako ng kinakasama. Nagkaroon ka ng kinakasama? Pero ang kagandahan naman po doon, pinatira naman nila kami sa bahay niya na pinagawa. Tapos po kasi nasa hospital siya. Hindi pa ako pinapapunta ng mga anak. Kaya hindi ko alam kung anong nangyayari. Tapos po, pinapaalis na kami doon sa tinitirahan namin. Hindi kayo pinapunta ng anak? Opo, hindi po kami ina-allowed na pumunta. Siguro po nasa 2 weeks na siyang nasa hospital. Siyempre, siguro nagalit. Siguro po. Di suportado ng anak yung pagsasama niyo po nung bago niyong kinakasama? Parang ganun? Hindi sila sang-ayon? Actually po, nasa 5 years naman na kami. Kaya lang, siguro po, ganun talaga pag anak yung lalaki. Medyo komplikado siya. Saan nangyari? Parang pati daw si Queen nadamay. Opo, yung mga anak ko po. Tapos yun nga po, yung tinitirahan po namin. Actually, pinabahay niya sa anak kami. Kaya nga lang po yun, pinapalis na kami ng mga anak niya. Dala-dalawa yung bigat ng dibdib ko. Kasi po, syempre, nakatulong din naman siya sa amin yung time na yun. Tapos yung mga anak ko nga, nag-i-school po sila. Medyo, ang dami ko talagang sabay-sabay yung emotion na nararamdaman. Sabi mo nga po kay John, nagpapaka-strong lang po talaga ako everyday. Kasi kailangan ko lang na maging matatag. Pero durog na po talaga ako. Kasi ang dami ko lang pinagdaanan. Tsaka parang hindi ako swerte sa lalaki. Parang ganun. Pero swerte ka naman sa anak? Opo, swerte naman pa ako dahil ito po si Queen. Kasi sabi ko sa mga anak ko, ayusin nila yung buhay nila kasi ang daming hamon ng buhay. Sabi ko, maging motivation nyo yung nangyayari sa atin. So, napanood natin ang vlog ni Kalinga Prab patungkol dito kay Queen. At nakausap nga nila ang kanyang ina. Yung ina ni Queen, nalaman natin na nagtrabaho pala dati dito sa UAE, sa isang logistic company na tinatawag na Aramex. Yes, alam ko yung Aramex sapagkat kadalasan, minsan pag may tinatanggap kaming mga dokumento or mga bagay, ay nagpupunta kami sa Aramex para kunin or magpadala. Dito sa bahagi na ito, itong ina ni Queen ay nagmahal lamang. Dumating sa punto na tumibok ang kanyang puso sa isang Germany. Guwapo, simpatiko, at profesional. Natural lamang na mahulog ang kanyang kalooban at magpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin na kung saan kahit siya po ay nagtatrabaho sa Aramex sa pagpapadala ng mga bagay-bagay ay ganun din naman na nagpadala siya sa kanyang puso, nararamdaman. At sa pagmamahala na ito, lumabas nga si Queen. Si Queen na napakaganda, sobrang ganda. Si Queen na mabait. Si Queen na mapagmahal sa magulang. And speaking of magulang, ito ngang si nanay ni Queen, ay masasabi din naman natin na mabuting ina sa kanyang mga anak. Sapagkat kahit na wala ang ama nito, ay patuloy nitong itinataguyod, patuloy na binubuhay ang kanyang mga anak sa kanyang sariling pagsisikap. Mabuti pa nga itong nanay ni Queen binubuhay ang kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya. Samantalang yung iba, na mga iba dyan na magulang o magugulang na walang magawa sa buhay, ay binubuhay ang mga bagay na kung ano-ano na hindi naman makakatulong sa kanilang buhay
mas lalong hindi makakatulong dun sa taong kanilang pinag-uusapan na binubuhayan nila ng mga issue-issue. Masyadong toxic. At sinabihan niyo pa talaga na squammy itong si mommy ni Queen. Squammy? Yung iba nga dyan slimy. Squammy? Hindi nyo alam kung ano ang inyong mga sinasabi. Basta lamang kayo makapagsalita dun sa tao para pasakitan. Na hindi na dapat kayo nakakapagsalita sapagkat yung inyong mismong kapamilya ay minahal din naman inyong ina. Pinatuloy sila sa bahay, dumating lang pagkakataon na nagkasakit at eto na nga, nagkaroon na ng problema at dumagdag pa kayo na gusto niyo silang paalisin dun sa bahay. Pero sa kabila ng lahat ng yan, patuloy na lumalaban ang ina ni Queen. At dito naman kay Queen, mapagmahal sa magulang. Ginagawa ang lahat, rumaraket sa beauty pageant. Pumupunta ng Maynila na hinahandle, tinutulungan ni Sir June para lamang kumita ng kahit kapirasong halaga at maitulong sa kanyang pamilya. Yun ang nararapat. Hindi inaasikaso o hindi inaatupag ang mga bagay na para sa kanyang pang-sarili lamang. At eto nga, maganda si Queen at obviously, marami ang manliligaw. Kahit siya ay 13 years old pa lamang, nakita naman natin na parang dalaga na talaga si Queen. At sabi nga ng nanay ni Queen, kailangan daw ng magbabantay dito kay Queen. Tulungan daw siya ni Kalinga Prab sapagkat marami na nanliligaw, marami ang nagpaparamdam kahit hindi pa November 1 dito kay Queen. At natural lamang na kailangan sa ganitong edad, siya ay mapag-ingatan. Siya ay ingatan at maprotektahan. Especially na wala po siyang ama na kinagisnan. At ang nais lamang ni Queen, sabi ng nanay ni Queen, at ang nais lamang ni Queen ay makita ang kanyang ama. Kahit sa isang beses lamang. Para kahit paano sa kanyang buhay ay mabuo ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na may pagkukulang. At ito ay mapupunan lamang kapag nakita niya mismo ang kanyang ama na Germany. Malaking bagay na po ito para sa kanya. Makita lamang ang kanyang ama. At ginagawa nga ng kalingap, ginagawa nga ng ibang tao na gustong tumulong sa kanya para mangyari ang ninanais, ang pangarap na ito ni Queen. Kahit ako sa sarili ko, gusto kong makatulong. Sa anong paraan ako makakatulong para kay Queen? Dito sa seryosong usapin na ito. Baka kasi, sabi nga ng nanay ni Queen, nakilala niya ito sa UAE. Baka naman kilala ko rin sapagkat tayo ay nasa UAE. O kung hindi man na makita niya ng tuluyan, ang ama ni Queen, minsan may nakapagsabi sa akin na, Direk, nakita namin yung larawan ng tatay ni Queen. Mukhang magkahawi kayo. So, sabi ko naman, di nga. Hindi naman ako nagpapaniwala sa mga ganong klaseng salita. So, balit nung napanood ko nga yung vlog ni Kalinga Prab, no, doon sa unang bahagi, ay nakita ko na parang, wait, parang, sino ang naglagay ng larawan ko dyan? Parang, is that me? Parang ganon. So, naging malinaw sa akin na malaki ang resemblance o malaki talaga ang pagkakahawig namin ng tatay ni Queen. At dahil dito, kahit ayoko naman, kahit alam kong maraming mangbabash sa akin, handa akong mag-volunteer bilang isang ama. Bilang isang ama na kikilalanin ni Queen. Pansamantala, hanggat hindi niya nakikita ang kanyang tunay na ama. You heard it right. Yes, gagawin ko yan. Kailangan ni Queen ng isang tao o ng isang ama na magbabantay sa kanya, natitingin sa kanya kahit papaano para siya ay bigyan ng proteksyon, para siya ay ma-guide sa tamang landas, para siya ay mapagbigyan ng mga bagay na hindi niya nararasan ng pagmamahal ng isang tunay na ama. Lalo na sa usapin ng pag-ibig, magiging mahigpit ako sa lahat ng lalapit kay Queen na hindi basta-basta na para kayong mga bubuyog dyan na dadapo sa napakagandang bulaklak. Hindi ako makakapayag niyan, lalo na kayong mga squammy, lalo na yung mga kagaya ni Birador, ni Kindred, ni Kuya Potpot. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Hindi ako papayag na makalapit kayo sapagkat you look like dirty, all of you, and stinky, and squammy. Yes.
Hindi naman kayo yummy eh. Nakasing yummy ko. Kaya sorry na lang kayo. Kaya kay Queen, huwag ka na mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Sa mami mo, okay lang yan. Tignan mo na lang ako para hindi ka mangulila sa German na iyong minahal na galing ng UAE. And I'm from UAE now. Kaya dito kay Queen, patuloy ka lang magtiwala. Lumaban sapagkat hanggat hindi mo nakukuha at hanggat hindi dumarating sa iyo ang iyong mga pangarap, nandito lamang ako. Bilang tumatayo na isang ama, nandito rin ang Kalingap, nandito si Kalingap Rab, si Kuya Bal, natatayo na pangunahing ama bilang parte ng iyong pamilya, bilang mga magulang din naman sa iyong buhay. Yan. Kaya sa nanay ni Queen, huwag kayong mag-alala. Ganon din naman kay Queen, huwag kang mag-alala sapagkat nandito na ang iyong pwedeng ituring na ama. Walang pinagkaiba sa iyong tunay na ama, si Direk Noelsa. Yan.